Hi guys, andito ako ngayon sa Maginhawa sa Quezon City para mag food trip at alamin kung saan dito ang may pinakamasarap na pagkain. Kaya kung may balak kayong pumunta dito, watch this vlog para alam nyo na kung saan kayo dapat pumunta. Kaya let's go! Alright, simulan natin ang ating food trip vlog dito sa Puff and Dough, isang unassuming na dessert shop dito sa Maginhawa. And I have a surprise for you, meron tayong special guest. Walang iba kundi si Dan ng Sparks Camp. Hi, Derek! So hi guys, kasama ko ngayon si Dan. Siya ang aking guest for this vlog. My guests na kayo. Ako, sino first guest? Ikaw? Ah! For Puff and Dough, in-order namin ang kanilang best seller according to the attendant sa counter. At ang sinabi niya, ang best seller nila ay ang kanilang cream puff na vanilla flavor at ang kanilang salted caramel Paris Brest. Tapos for drinks, we ordered their best seller again, yung kanilang white chocolate mocha and yung kanilang cafe mocha, both iced. Magugustuhan kaya ni Dan ang mga pastries dito sa Puff and Dough? Let's see. How is it? Salted caramel daw siya. Hindi ko mo yung salted. Oo nga no. So yung salted caramel dito? Baka caramelized yung dough. Charot. Baka Kasi naman lang cream to, diba? parang siyang cream puff. Cream puff. Parang cream puff. Baka nagkamali ng label. At ito na yung salted caramel. Ano? Dahil yan, sa search namin sa Google kung ito talaga itsura niya. Salted caramel. Ito yung salted caramel. Masarap siya, pero hindi siya salted caramel. Ito daw yung salted caramel. Baka nagka-shortage. Light lang. Halatang gutom na ubos ka. May sweet tooth talaga ako guys, kaya anything sweet, I can devour it right away. Ano? Medyo okay na siya kahit walang sugar. Ay, hindi ka nag-sugar? Hindi na po. Oo nga. Nalagyan niya. Oo nga, nalagyan ko matamis. So, dapat pala kung pwede, okay lang pala na hindi lagyan ng sugar. Ano ba ito? White, cafe mocha ka ako, white mocha. Okay na yung cafe mocha na walang sugar. Na-download ko yung Klook para try ko yung code ni Direct if I'm gonna travel anytime soon. Yes guys, if you plan to travel and book through Klook, use my promo code BOBOROL, BOBOROL, okay? Ilang insertion naman. Ayan. Klook. Na-download ko. Thank you, Dan. Before natin kainin yung cream puff, I just wanna ask you, it's been 8 months since natapos yung Sparks Camp. What are you busy with these days? Ayun, I'm in 4th year law school. I know you love everyone genuinely, pero di ba may mga ibang friends talaga na natural na, hi, hello, tara hangout tayo. May ganun ka ba sa campers? I think mas pinakamadalas ako mag-hangout actually with Nat. Kasi, yun nga, malapit lang din siya QC. Tapos, yun, mas mahilig siya pumunta sa UP to run. So you run together? So solid siya na It's friend na talaga. No, nothing more. Tapos si Nick din, kahit malayo siya, super friends pa rin. Si Nat, tatanong. So friends talaga yung run. Kasi nakikita mo sa IG nyo, nag-run kayo together. So it's purely friendship. Okay. As in, yun, ako, Nat, and Carl, we usually plan parang when to hang out together, like to work out, to do something active, ganyan. Oh, tikman na natin yung cream puff vanilla. Ikaw muna. Go. Hindi ko nasabi, close ako kay Nick din kahit malayo siya. Parang iba-iba yung friendships ko. Like with Bong, like whenever I see him sa mga party scene, ganyan, sobrang fun niya. Sobrang fun niya to watch, to be with. So ito yung gitna ng vanilla cream puff nila. Kita niyo. Parang same ng feeling lang. Magkaiba lang yung dough, right?
Mas crunchy tong sa cream puff. Trademark nila yan. Well, usually yung cream puffs na nakakain ko yung maliliit lang. Bite-sized. Ito ano siya? Cream. Puff na puff. Puff na puff. Sarap, guys. Ano? Parang sanay ako na pag cream puffs, parang custard yun nasa loob. Tapos bite-sized. Hindi ka sanay na sobrang parang bread siya. Na... Parang masarap. Ano yun? Yung custard na ano. Diba? Hindi yung parang icing. Icing ba to? Yung anong mas gusto niya palang dough? Yung Paris breast o yung cream puff? Oo nga no, kasi same lang yung feeling eh. So it's a matter of, so kung between the two, if pumunta kayo dito, same lang yung feeling. So it depends yung dough, kung ano yung favorite nyo, para yun yung piliin nyo, right? Ako mas nagustuhan ko yung crust ng cream puff. Ito mo, parehas tayo. Di ba ikaw nag-ano tayo sana? Oo, yeah. Ako din. So parang mas balance nung crustiness nung cream puff yung feeling. Tama, yung tama. dito, parang same sila on the softer side. Yung salted caramel nga na hinahanap mo. Wala dito. May shortage. Hindi, or baka subtle lang. Meron naman, subtle lang. Hindi na-overpower ng feeling. So, ang next question ko, Dan, is speaking of food, kumakain tayo ngayon, kailan ka huling parang dinner date at kanino at saan at single ka pa ba? Bitinin muna natin ang sagot ni Dan at kumain muna tayo sa isang, believe it or not, Indonesian restaurant dito sa Maginhawa. Hi guys! So kasama ko ngayon si Rose at Hello! At andito kami sa Warung Indon. Okay, yung Warung Indon is an Indonesian restaurant dito sa Maginhawa. We want to try Indonesian food. So, ayun, join us and sasabihin namin sa inyo kung masarap o hindi. I have to be honest, I'm not really familiar with Indonesian food, so tinanong namin yung waitress kung ano yung bestseller nila at yun yung in-order namin. In-order ko ang ayam goreng combo meal na made of quarter fried chicken at nasi rice cup, pero nagpadagdag din ako ng extra egg. Tapos si Rose naman ordered their combo dish na makan ayam bakar made of quarter grilled chicken. May pa-take two nga lang yung pag-serve ng makan ayam bakar kasi medyo hindi efficient ang kanilang order service. Pero okay lang yon, hindi naman yun yung pinunta namin dito. Ang importante, binigay pa rin nila yung combo dish na in-order ni Rose. At ang importante ay kung masarap ba talaga yung pagkain dito. Kaya tara, tikman natin. Crunchy yung chicken. So it's a fried chicken actually. So hindi ko alam kung ano kaiba nila ng fried chicken, but it's crunchy, so I like it. Okay. Sarap yung rice kasi may konting sweetness. So it's nothing extraordinary, but at least I got to taste Indonesian food and masarap yung pagkaluto. Yun yung importante sa akin. So, ayam goreng combo meal is a win. Pero kumusta naman kaya ang in-order ni Rose? Even without the sauce, flavorful na siya. Hindi ako marunong mag-identify kung ano yung mga nasa kanya, pero malasa yung chicken, even without the sauce. So, nilagyan ko ng sambal, since gusto ko nga naman spicy pa. So, tikman natin. With the sambal sauce. Tama lang yung anghang. And
not sure kung nilalagyan dito dapat ng sambal, yung version nila ng lumpia. Pero, since nagustuhan ko yung sauce, lalagyan ko siya. Nakaiba siya sa lumpia natin, pero masarap din. Hello, nandito pa rin kami sa Warung Indon. Hinintay na lang namin yung change. Pero yun, ang sarap ng dinner namin. Sobra kami din. And now it's time for dessert at pumunta kami ni Rose sa Wados, isang pastry shop along Maginhawa pa rin. And if you're wondering kung anong ibig sabihin ng Wados, pangalan yun ng owner, tapos yung spelling ng dough. Ganun lang siya. Akala ko kasi may ibang ibig sabihin. Pero, kilala itong Wados sa kanilang mga cakes. At ang pinakasikat nila ay ang kanilang black bottom cake na na-award pa ng Inquirer Lifestyle as one of the 5 best desserts. So, yun yung kinuha namin ni Rose at nagtanong rin kami sa cashier at sabi niya bestseller din ang kanilang carrot cake. So, yun. We are going to eat their black bottom cake and carrot cake. Ano kaibahan niya sa ibang carrot cakes? Lasa mo yung carrot. Kasi carrot. Tapos tama lang yung tamis niya. Kasi ako na rin. Mabilis lang kumalat. Makalat siya, pero baka naman... Pero ang sarap ng cream cheese. Masarap yung cream cheese. Sa Denver naman yung cold play sa atin. Tapos nalalasahan mo yung carrot, pero hindi siya overpowering. Yes, hindi siya vegetable. Cake Yeah, siya. cake siya. Kung pwede lang sana hindi masyadong pag ganun nakakalat lahat. Pero doesn't matter, masarap naman yun. Tatlong layers siya. May Cold play ko sa... Ngayon ang ano yun, cheesecake ba yun? Cream cheese lang. Ano siya? Cheesecake? Magaling mo ba ba yun? Seriously. Ano mga nilasahan mo? Sa may kapatid. Try it. Ano siya? On the spot, binibenta sa kanya sa VIP. Ang gagawin naman nila Denver yung sa Stanley. Kasi wala na silang makakuha din yung mga... Ano yun? Hindi yun sa... Sumasabog yung flavors. Yes, bursting in your mouth. Burst in your mouth, parang siyang may sweetness na may saltiness. Bibigyan nila swerte na Tapos yung chocolate flavor. Oo, tapos yung chocolate flavor. So, chocolate pala to, tapos ito parang yung VIP Stanley. cheesecake. Tapos, Konti na ng tao. ano kaya itong gitna? Magulat ka, nakulo. Yan eh, nakaka-curious yung dark brown na middle. Bayaran din yung mga nandun sa gate eh. Bursting with different flavor, guys. Masarap. Masarap. Try this cakes. Bibigyan nila yun. Malaki yung binibigay Ito, yun. kuha ulit ako. Yan. Na masarap. Magkano yung VIP ko eh. Siya na may kape, charot. Ano mo? Hindi ayoko. Gusto ko matulog. Actually. Siya natalo yung look. Oo ma. Kaya Deserve namin siya. bagay yung cake. Pero by the time that you watch this, champion na ang UP. Yes, UP fight. At champion din ang black bottom cake. Must eat, kumbaga. Yung carrot cake naman, mas favorite ko pa rin yung carrot cake nung childhood friend ko. Pero masarap din. Of course, hindi pwedeng hindi kasama sa food trip vlog na ito ang isa sa mga OG restaurants dito sa Maginhawa, ang Grill Queen. Okay guys, so story time. Nung 2000s, si Rose tsaka ako, tsaka yung iba naming friends na sina Mitch at si Yam, we actually live in an apartment na malapit lang dito sa Maginhawa. But during that time, hindi pa food hub yung Maginhawa, kaya konti lang yung mga food choices namin. Pero ang pinaka-favorite namin noon ay ang Grill Queen.
Actually, hindi pa ito yung location ng Grill Queen dati. And naalala ko, kaya kami kumain doon kasi may nagsabi sa amin na favorite grilled chicken daw ni Juday. So as Juday fans, ayun, tinikman namin and yun na nga, nasarapan kami. So kahit na marami ng food places dito sa Maginhawa, Grill Queen pa rin yung parang sort of comfort food namin. And of course, I know hindi na siya ganun kasikat tulad ng dati kasi marami na rin na nga namang grilled restaurants dito sa Maginhawa. Tsaka siguro nag-iba na rin yung taste ng mga tao. Pero yung flavor kasi ng Grill Queen, very distinct. Na tipong pag nagustuhan mo, syempre, hahanap-hanapin mo para ma-comfort ka. So yun na nga, parang siyang comfort food. Pero, syempre curious din ako kung yung lasa niya is still as juicy and as delicious as the Grill Queen of the 2000s. So, let's see. As usual, I ordered my favorite Grill Queen chicken barbecue and paired it with longanisa de Cebu or chorizo. Masarap yung chorizo, but for some reason, yung luto ngayon medyo masyadong sunog. Although ako, personally, gusto ko yung sunog pero ito medyo sobrang sunog. Hindi ito yung naalala kong level ng sunog dati. Pero masarap pa rin. Hindi ko alam kung anong barbecue sauce nila, pero very trademark nga yung lasa ng Grill Queen chicken barbecue. Alam mong sila lang yung may gantong klaseng lasa. I only wish na hindi siya galon ka sunog kasi mas masarap yung may juicy factor pa rin habang kinakain mo. At walas ng atsara today. Ubos na daw. Mas masarap kapag may atsara. Try nyo yun dito yung lempo nila, tsaka bangus na may kamatis. Yung naalala ko masarap dati. Sa Grill Queen kasi food is queen or king. Yung talaga yung pinaka center or pinaka highlight niya. So siguro kung ako yung kung ako yung business owner ng restaurant na to, sana maayos sila yung location, gawing mas aesthetic, mas malinis. Hindi ko na kinunan yung mga hindi kaya-aya. Although very Grill Queen din naman yun. In fact, mas malinis ito kaysa dating location. Pero, ayun, nasasayangan ako kasi favorite ko talaga siya. Sana hindi siya mawala kahit na maraming bagong kompetisyon. And that's our food trip down memory lane. Pero sa ngayon, balikan na natin si Dan sa isa sa mga Vietnamese restaurants dito sa Maginhawa, ang Saigon Pho. First time namin dito, kaya nagtanong ulit kami for their best seller. And sa appetizer, we ordered their pomelo salad at ang kanilang cha gyo or fried spring roll. And then for the main event, syempre yung noodle soup. And while their best seller is their Saigon seafood noodle soup, but since allergic si Dan sa shrimp, ang in-order namin ay ang kanilang pho ga or chicken noodle soup. Let's eat. Pomelo salad. So we wrap this here. Sorry, kinamay ko na Dan. Yeah, very bani. Parang chorizo. Chorizo. So, sa mga hindi pa nakatikim ng Vietnamese food, para siyang lumpia, pero chorizo yung nasa loob. Tapos may konting sweetness kasi merong fish sauce or patis na Vietnamese. So, yun. Tikman mo muna yung pomelo salad before masagutin yung nakakabitin na question. How was it?
I like it. Yeah. Acidic, citrusy. I love it. Healthy pa. Very healthy person ka, alam ko. Sobrang fresh. Oh, speaking of fresh, gaano ka fresh yung question ko kanina na binita natin, gaano ka fresh yung last dinner date mo at sino yun? At kailan? Ano ko sasagutin, Derek? Hindi ko maalala. Guys, naniniwala kayo guys? So, gwapo niyang to. Busy this sem. So, wala. Recently, parang nung nagbagyo kami ng blockmates. Recently lang yun eh. With blockmates. Pero, ayun, parang I met with someone. Pero sobrang brief lang. Tapos, how did you meet this guy? message. For some reason there, it's not me, it's them. And where did you eat? Since this is a food blog. I mean good taste. Good taste, yeah. Yun. Tapos, Pag napanood yung Baguio vlog ko, kumain din ako dun. sarap no? Tapos ang daming serving. Anyway, watch niyo yung Baguio vlog niya din. So what happened? You ate there and then you walked. Yan lang, parang we got to know lang each other. Kasi parang friends na talaga kami online before. Are you still in touch with him? Yeah. So the question is, are you right now, or what's your relationship status? Single, Ayoko i-preempt. taken, or dating? I guess there's something there. Charot! Baka lang. Okay, thank you, Dan. I'm so shocked. That's the first time I heard that story. Okay, let's eat the main course. So ito yung pho, chicken pho. You can eat it na kung ano yung gusto naming taste. Pero if yes, but if gusto namin ng may sauce na pang-anghang na may konting saltiness, then we can put oyster sauce, right? And what's the other sauce? Hoisin sauce. Yes. So let's try first the normal Sarap sauce. na nung broth niya. Masarap yung broth. Ang sarap niya. Masarap siya. Pang comfort food talaga. Oo, hindi ko na kailangan ng sauce. Pero let's try. Try natin. Pwede kayo sa spice. Ako, yeah, basta hindi yung spicy na nakakamatay. Tamang spicy lang. May hint talaga. Sarap. Wala siyang tip. Sarap din na may sauce. At kahit masarap ang lahat, ang binalik-balikan pa rin namin ay ang kanilang pomelo salad. Sarap. Masarap. Asa diba, sobrang light lang siya. Tapos sobrang very nice how thin the carrots are. And like basta yung pati yung ratio ng thinness ng carrots, ng cucumber, ng ang tawag dito, ng toge. Toge ba yun? Okay. And the pomelo, which adds the citrus. At ang final verdict ni Dan, Pomelo salad. Itong parang lumpiang Shanghai na ni-wrap into lettuce. And then this chicken pho. So thank you for joining our food trip vlog. Siyempre, thank you Dan for joining me. So kung gusto niyo ng gantong klaseng content, please hit subscribe para maganahan, ma-inspire naman ako. And baka mayroon kayong suggestions dito sa Maginhawa na gusto mong puntahan ko at i-review ko. Kapuntahan ka din. Yes, kasi dito siya nakatira. Ayun, so okay, so see you sa next vlog. Parang sarap. Sa Montreal.